Therese Diaz naman, baby, ng Quezon City. Ito po ang ating contestant ngayong araw na ito, October 3, araw po ng Huwebes. 54 years old, dati pong SPED teacher, solo parent, at ang anak niya po ay 19 years old at nagtitinda ng cookies para po sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Magandang umaga, Teacher Therese. Good morning po. Good morning, ma'am. Naririnig niyo po ako? Yes po, ma'am. Oo. Hinga po tayo malalim, ha? Oo. Okay. Malinaw naman po ang dating ko sa inyo, ano? Yes po, ma'am. Oo, sige po. Nanay Therese, gano'n na po kayo katagal na nakikinig at nanonood sa programa? December po 2023. Paano niyo po na-discover yung programa? Actually nga po, PWD po ako sa Vision. Tapos nag-feed lang po ako ng Facebook. Hindi ko naman po nakikita. Pinakikinggan ko lang po yung mga video. So, fortunately po, narinig ko po yung familiar voice ni Manong Ted. Kasi before po, nakikinig ako, nanonood ako sa kanya na nasa ABS-CBN pa po siya. Ayun, sa Facebook mo ulit na pakinggan ang boses. Familiar voice. Oo. Kasi nga, baby, hindi na siya nakakakita eh. Familiar voice. Familiar voice. 10% na lang po yung vision ko. So, practically, liwanag lang po. Pero hindi ko na po nakikita kung ano po yung itsura. Opo. Ano po ang naging problema sa inyo pong paningin, nanay? Diabetic po kasi ako, type 2. So, ang naging resulta po, naapektuhan po yung mga nerve ko. Tapos pumutok po yung ugat sa mga mata ko. Single parent po kayo? Opo. Opo. Pwede ho ba ako magtanong, nanay, ha? Opo. Nasaan po yung father ng anak nyo? Hindi ko na po alam, pero ang balita ko, namatay na daw po. Okay, sige po. So, kayo po'y diabetic, na apektuhan po yung inyong paningin. Ano pong sabi ng doktor? Actually po, 8 times na po ako na-operahan sa mata. Kaya medyo po, nasimot po yung savings ko. Kasi, madalas pong pumutok yung mata ko kasi nagkaroon pa po ako ng hypertension, lalo na po na nagkaroon ng COVID. Nagkaroon po ako ng hypertension noon. Kasi nagkaroon din po ako ng COVID, kaming dalawa po ng anak ko. So kayo po ay nakatira po, kaninong bahay yan? Sa tita ko po ito. Dati po, inuupahan ko po ito. Nung working pa po ako, nung able person pa po ako. Okay. Kaso nung nakita na po at nalaman na po ng tita ko na ganito na po yung sitwasyon ko. Parang sabi niya, tulong na lang daw po niya. Na huwag na daw po kami magbayad ng upa. Dito na lang muna po kami until such time po na yung anak ko nga po makapagtrabaho ng maayos. Kung kaya na po, magbabayad na po kami ng resume ng upa. Kaya lang po, sabi niya, habang hindi kayo bayad, yung mga nasisirang parte ng bahay, kayo na yung magpagawa. Yun. Salamat naman at meron kang tita na nagmamalasakit. Paano po yung kuryente at tubig dyan? Yun po. Kasi nga po, medyo hindi ang kuryente po namin monthly. Pumapatak na lang po siya ng mga 450. Basta hindi naman po siya lumalakpas ng 500. Opo. Tapos po yung tubig po namin, yun ang pang medyo malaki, 700. Opo. Kaya yun po, yung may pension po kasi ako sa disability benefit, pero maliit lang po eh. Kaya pinagkakasya na lang po namin para sa bills, sa pagkain, at saka po, yun po, yung pag hindi po nakakakota yung bagets ko ng kanyang cookies, pambayad po ng mga sa school po niya, binibigay ko po sa kanya. Tapos yung pambili ko po ng gamot, kung kulang po yung hinihingi namin sa center, pinangutang ko na lang po yung ibang kasi medyo hindi ko na po nabibili ngayon yung tawag dito, yung insulin. Kasi wala naman po ako mastakan dahil nasira na rin po yung ref namin para doon ko ini-stock yung insulin. Nanay, kayo po ay dating SPED teacher. Sa DepEd po ito? Hindi po. Private po. Okay. Yung pong inyong pension, saan po nanggagaling? Ano po ito? SSS? SSS po. Okay. Magkano po, kung mamarapatin nyo, magkano po inyong pension? 3,000 po. Okay. Bawat isang buwan? Opo. Opo. Yan po yung disability pension po ninyo?
No? Opo. Okay, sige. So, ito ho muna si Chacha. Bago ko kayo balikan, makikinig lang po ako sa inyo pong pag-uusap. Oo, yes po. Teacher Therese, kasi nga dati po kayong SPED teacher. Ano po muna yung Bible verse ay binigay po sa ating kahapon ni Pastor Jeff? Mark 4:40. Yung anak ko na lang po yung magsasabi. Sige lang po. Parang he said to his disciple, don't be frightened. Why are you so afraid? Why are you so afraid? Do you still have no faith? And they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Amen. Apo. Amen. Ano pong pangalan po ng inyong anak, nanay? Lark po. Si Lark, okay. Mabutit wala siyang pasok ngayon? Meron po, kaya lang nagpaalam po siya na hindi siya attend ng morning class niya. Mamaya pong 12 o'clock ang klase po niya. Onwards po. Opo, mabuti nga't nandyan si Clark, Opo, kasi hindi ko po talaga makikita. Opo, Lark. naintindihan po namin, no? Lark Opo. ang name. Lark ang Oo, kanya. Lark. Okay, Oo. sige. So, nanay, doon po, kayo kaninyo nakadiscovery po sa aming programa at alam po naman nyo siguro nga no, na meron tayong segment na ito. Ito hong kay Brad Jeff. Alam nyo rin po Opo. itong papremyo namin na ito? Noong una po hindi po, parang alam ko lang po, parang meron po kayo nung, parang meron lang po nagsabi, nagtitinda po yata si tatay ng mga, ng mga yung kakalin po na nabigyan niyo po nga ng tulong. Pero nakikinig lang po ako kasi hindi ko naman po alam kung paano po sumali. So, until such time, after, dati po yung Sulit TV, tinatry ko yung mag-ano ng mga time. Hindi ko po magawa ng maayos kasi mag-isa lang po ako dito. Kaya minsan po, voice message ko, hindi naman po napapansin. Kaya siguro po, yung by accident po, yung anak ko, hindi po pumasok that time. Sabi ko, Larty, ano mo nga itong kay Pastor Jeff na kanyang verse, yun, sinulat po niya. Kaya po yun, nagbaka sakali po ako kasi na mag-send po yun sa yung messenger niya po. And pinagpe-pray ko po talaga na sana po mapansin. So, it's God's will po na napansin niyo po today. Oo. So, kumbaga po, pero alam nyo na ho na nagbibigay ho kami dito ng 2,000 po. Opo. Pero sabi nga po natin lagi, di ba, higit sa premyo, yung message, Opo. di ba? Okay. Sige po, yung pong message na binanggit ni Lark kanina, ano po, ano hong pagkakaintindi ho ninyo at natutunan pong aral sa pangaral po kahapon ni Brad Jeff? Actually po, yung pong message kahapon ni Pastor, yan po yung madalas kong malanasan na pag po may problema, kunyari may bill, wala pa po kaming pambayad, puputulang kami. So natatakot na po ako, pero pinagpa-pray ko po na, Lord, bigyan niyo po sana kami ng pambayad. So a few days darating, mapapakisapan ko po yung namumutol na huwag mo nang putulin kasi PWD ako. Tapos nababayaran. So nararamdaman ko po talaga na lahat po ng mga problema or challenges, ipagpe-pray ko lang po sa kanya. Kasi imagine niyo po, ilang taon na akong walang trabaho. Pero thanks to God na kumakain pa po kami everyday. Kasi kahit po payak na pagkain, meron pa po kami nakakain mag-ina. Para lang po makalaos lang po sa isang araw. Dati po kasi nung nag-work po ako, yung pong pangangailangan po namin for the next 2 days, 3 days, a week po, nakukuha ko na pong i-prepare. Nandiyan na po. Kahit po si Like noon, yung mga materials po niya for school, hindi pa po niya kailangan. Meron na po. Kasi nabibili ko na po. Yung kung ano po yung baon na kakainin niya, meron na po dyan, kukunin na lang po niya, hindi na po siya mamamblema. Pero ngayon po nga nagkaganito ako. Ang hirap po kasi, hindi ko na po yung magawa yung mga tulad dati. So pagpe-pray ko na lang po kay Lord na sana makalaos kami. Ayoko pong matakot pero nararamdaman ko po yung spirit ni God sa akin na pinakikinggan niya ako. Siguro lang po may mga time nga lang po na sapat, hindi sobra po. Pero at least po meron kesa po wala. Yun po.
Salamat po sa inyo pong testimony, itong inyo pong pagpapatotoo dito po sa na timing ho na naman. Lagi kaming ganun dito, no? Nata-timing yung Bible verse sa aming mga nakakausap kasi test of faith yan, di ba? Test. Opo, pero hindi nga po kayo. Siguro ho, may mga pagkakataon na kayo din po'y kung may question kung bakit nangyari siya. Opo. Paano ho kayo naka-recover doon? Yung, alam niyo ho yun, di ba? Kasi kanya-kanya tayong minsan may biglang pagsubok sa buhay, di ba? Tapos isipin mo, saan ba ako nagkamali? Ano ba itong nangyari? Kayo ho, paano niyo ho tinanggap yun? Opo. Actually po kasi, before po, hindi naman po, yung every Sunday, nagsisimba po kami talaga. We're just attending masses, tapos after mass, uuwi na or we go to the mall, eat lunch. Pero nga po, nung magkaganito po ako, naisali po ako kasi sa Bible study ng mga ka-churchmates namin. So, doon po yung bumuhos po yung, alam niyo po, nagka-COVID kami mag-ina. 3 days po kami hindi kumain noon kasi wala po kasing kaming way para lumabas. At wala rin naman po kaming pera na para pambili kahit paano po. Wala rin kaming bigas. Nagkataon po talaga yung mga ka-churchmate ko. Sila po yung bumili ng gamot sa amin. Sila po yung nagpapadeliver ng lunch namin, ng dinner. Tapos pinag-grocery po pa kami ng mga fruits. Yun po yung bang na-experience ko po na si God po, hindi po siya directly na nagbibigay sa amin. Parang naghahanap po siya o nagbibigay siya ng way kung sinong tao yung pwedeng magbigay. Sa bagay po, natatakot naman po din ako, na-realize ko na kung si God po yung kumatok sa pinto namin, natatakot na ako noon kasi baka mamaya wala nang mababait na tao na pwede siyang sundin. Na wala na kasi ako mahanap kaya ako na yung pumunta dito. Natatakot din po ako sa ganun. Opo. Sige, so Nanay Therese, ganito po, no? Ang inyo pong anak ay nag-aaral hindi sa public school? Hindi po. Bakit? Kasi po, galing po siya sa, natapos po ang junior high school po niya sa isang state university sa Manila. Tapos wala pong grade 11 and 12 doon. So, ang track po na kinuha niya is UMS. So, nagyanap po kami ng program. Kaya lang po, dahil 18 that time na siya, tsaka yun na sabi niya, nanay, ako na lang maghahanap kasi ako naman na magbabayad ng tuition ko. So, I let him do the freedom para maging independent po siya. Kaso nun po, yung nahanap niyang school, nung grade 11 siya, mas lalo pong nagkaroon ng mental health issue sa kanya. Kasi nga po, may teacher po siyang na bipolar disorder. Tapos, meron din po siyang teacher na lagi po siyang inuutangan ng pera. So, tapos, parang masyado pong, nakakapagod po yung schedule na meron sila doon. So, hanggang sa yung anak ko umuwi rito, tulala. Pag kinakausap ko, wala rin po siya sa wisyo. Tapos may time po na bigla na lang siya naiiyak pag nag-aaral siya. So sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi, hindi ko talaga makaya na. Pagod na ako. So ngayon po, naghanap po kami ng school na malapit lang po dito sa amin na yun po private. At okay naman po, asing talagang maganda yung program. Maganda po yung principal po, nakausap ko. Mabait naman po na willing siya kung magkano lang po yung munang ma-down namin. Tapos yung monthly po, kung hindi po mabuo, next month pwede namin buuin. So ang nangyayari po, parang utang, tapos pambabayad namin, babayad ng utang. Parang hindi na po kami naalis doon. So, parang sabi ko, paano kaya? Pinag ko, Lord, paano mo ba gagawin ko? Kasi hindi ko na po alam. Ito na po yung last year niya sa senior high, di ho ba? Ito yes, sa high school, right? Po. And then, ano ang balak niya after this? Mag-aaral pa siya sa kolehiyo? Ganito po kasi, Sir Manong Ted. Pwede ba siyang kausapin? Pwede siyang kausapin? Ay, po. Sige. Yes po, hello po. Okay. Lark, anong school ito? Pinapasukan mo? Ngayon po, nag-aaral po ako sa Quezon City Academy po. Po, saan to? Sa Commonwealth? Dito lang po siya sa
barangay Magsaysay, and along EDSA din po. Kaya paglabas po talaga ng eskwelahan po, puro sakyan din po talaga. Oh, sige. So ito ngayong school mo na ito, magkano tuition mo? Bale, sa isang month po, bale parang nasa around 5,000 po yung binabayaran po. Ang mahal, ano? Opo. So last year mo na ito, magkano pa balanse mo sa school? Parang 38,000 plus po. 38,000? Opo. Saan nyo kukunin yon? Yun nga po. Bali, kasi nga po, sa ngayon po, parang ang ginagawa ko rin po kasi, bali, for a month, tinatry ko pong bumuo ng 5,000 para po makapag-bayad din po ako sa mga tuition fee po. Tapos po kung yung mismong 5,000 po na yun, hindi naman po siya nabubuo. Sinanay ko po doon po sa disability claim po niya. Bale, doon yung porsyento po o yung parang kahit a portion po noon, nabibigyan niya po ako. Tapos sa next month po, para po medyo hindi naman po sobrang bigat din po, tinatry ko rin pong ibalik din po yung sa disability claim po ni nanay, tapos mga gamot din po niya. Paano mo, saan ka kumukuha ng kita? Bale, yung dito yung mismo sa pagbe-bake ko rin po kasi, parang, parang yung mismong kita ko po doon, kumukuha rin po ako ng portion din po. Tapos, yung portion po na yon, kung ano po yung maiaabot niya para po sa mga ingredients. Kasi minsan din po kasi sa isang month, yung mga customer po na naalokan ko po ng cookies po is gusto po nila chocolate. Tapos for the next month, mag-iba maging coffee. So kung ano po yung yung madalas po, tapos aabutin lang po ng mismong budget po. Sige, yun po yung ginagamit ko para po for So kumbaga, Lark, ikaw mismo ang gumagawa nitong binebenta mong produkto? Opo, sa kawali po. Okay, sige. So, sa ngayon, ang sitwasyon mo, nag-aaral ka, kailangan mo rin ng baon papunta sa school, pamasahe? Yung sa pamasahe po kasi, dahil nga po, malapit lang rin po kasi siya sa amin. Dahil minsan po, nilalakad ko na lang po, pero kung minsan medyo may, parang medyo alanganin po na makapasok po ako na on time. Okay. Yun po, tinatricycle ko po siya. Sige. Tapos, Anong balak mo, Lark, pagkatapos mo ng high school? Sa ngayon din po kasi, bale, before po ako nung nag-grade 12 po, pumasok po ako sa, sa government po, dun po sa summer youth internship program po nila. So, ayun nga po, parang, siguro po parang kasi, bali na, parang nung last day po namin, parang napag-uusapan rin po namin nung mismo yung sa HR po, ganyan. Kung may mga OJT daw, ganyan, punta daw ako sa kanila. Tapos kung siyempre nga po, ang aim naman po talaga ng grade 12 po, diba, so anong balak mo? Lark, ang tanong ko sa iyo, ano ang balak mo pagkatapos ng high school? Magtrabaho po muna para po sa sa mismong pang-matrikula ko rin po for college. Sige, ano ba dapat ang gusto mong kuning kurso? Bali, ang kurso po na kukunin ko po kasi is communication arts, at kung papalakin po na yung medyo maging maayos-ayos yung income rin po namin ni nanay. So yun ang balak mo, communication arts, sana? Opo. Maliban doon, wala ka nang iniisip. Ngayon ba, ano ang track mo? Yung po, humanities and social sciences po. Okay, sige. Yan talent mo na yan sa baking na yan. Ayaw mo i-develop yan? Bali, rin po kasi actually pinaplano ko din po na yung sa mga test na din po. Okay. Diba, meron po sa mga program po for baking, ganyan. And nung nasa junior high po ako, yung mismong professor ko rin po,
Bali, sinasabi niya rin po kasi na, alam mo, magaling ka sa baking, ganyan. Oo. So, siguro maganda kung itry nyo. So, parang dun po sinabi po niya. Okay. Parang nasasabi ko rin nga po na, ay, sige po, ganito. Parang, Sige. nag-offer rin po siya na may mga ganito pong schools for that na pwede po magturo. Okay, sige. So, ganito, no, we take it one step at a time. Dapat muna matapos yung kurso mo na yan sa high school, no? And then, sabi mo, magtatrabaho ka muna para ka makatulong kay mama mo, no? Opo. Yan ang iyong goal muna ngayon. Yung college education, siguro sa panahon na kakayanin mo, no? At baka naman sa panahon na iyon din, makapag-isip-isip ka ng kurso na mas malaki ang potensyal na makakuha ka ng trabaho, no? Sige, so ganito ha, Lark, ganito. Lark, Opo. okay, kausapin ko si mama mo please ha. Meron ka bang cellphone? Ay, wala po. Kasi actually, bukod po sa nasira po siya, bali sa school po na pinapuntahan ko rin po kasi hindi rin po talaga kami pwedeng magbaon. So kung sakasakaling hihingi kami ng mga picture at video sa katotohanan sa ikinikwento nyo ng mama mo, saan ka kukuha? Ito po, itong ginagamit po ni nanay po na tablet po. Okay. Meron siyang video? Opo, may mga video po noon na nabibake po ako, ganyan. Hindi, yung ginagamit na telepono na yan, meron siyang video para makunang ka sa lahat ng iyong kinikwento? Opo, meron po. Okay, sige. Bigyan mo yung telepono mo kay mama mo. At sa ngayon, Lark, no? Hello, Lark. Opo. Ngayon kasi mabigat ang problema ni mama mo. Opo. Kasi nga meron siyang handicap, practically hindi siya makakita. At ikaw naman din ngayon, parang lumalabas din na everyday, no? Ang tawid ninyo sa hamon everyday, every single day. So dito ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, Iho, paano mo ito tinatanggap ngayon na ito na ang sitwasyon ng buhay ninyo? Sa totoo lang po, medyo parang sa araw-araw pin po kasi na yung status nga po namin na parang kailangan ko po talagang yung pagsikapan yung sa baon, sa bayad sa kuryente, ganyan. Na lahat kailangan kong gumawa ng isang bagay na makakatulong sa amin. Medyo parang rin po kasi yung parang hindi ko po alam pero yung parang parang iniisip ko po na para hindi po ako ganong mangamba ganyan is just always to para mag-pray lang rin po at yung parang I should give myself a space to breathe na sige except ko yung may problema ganyan pero hindi ko rin po kasi parang ako rin po kasi yung tao na hindi ko rin po kasi siya magagawa kung sa sarili ko hindi ko alam kung paano ko i-disposition yung sarili ko. So kailangan ko rin po talagang huminga or parang to take things one at a time po talaga. Kaya yun nga po parang minsan nakakapagod pero kasi wala na rin naman po ako magagawa na ganito na po talaga yung sitwasyon. So I just have to continue kung ano yung kakayanin para mabago pa po. Okay, Lark? Opo. Sige. So tama iyon yung binabanggit mo, no? Oo, na nakakapagod, di ba? Opo. Pwede tayo mapagod pero bawal sumuko. Opo. Di ba? Lalo naman si mama mo hindi pa pwedeng wala ka kasi si mama mo sinong makakasama, sinong aalalay. So dito, Iho, kinakailangan mo talaga ng tibay ng kalooban mo, ha? Ang kaisipan mo. Okay. You have to be so strong and tough to be able to hurdle itong challenge sa buhay mo. But definitely God is watching. Tandaan mo yan, ha? Keep the faith, Iho. Huwag kang susuko. Pwede kang mapagod, pero huwag kang susuko. Lark, okay? Oo. Manadig lang tayo, Lark, and you always have to pray for serenity, ha? Yung pagtanggap sa mga bagay na hindi mo na kayang baguhin, di ba? Oo.
yung mga bagay na naandyan na and paano mo na lamang kumbaga mahaharap ang mga bagay na ito na hindi ka na mag-iisip pa na ito'y problema, 'di ba? Kasi naandyan na 'yan, 'di ba? Oo, ang yun lamang gagawin lagi. Sabi mo nga kung papaano makakatulong, right? Sa halip na maging dagdag na problema. And that's very, very nice of you, Lark. Sige, ganito, Lark, ha? Kakausapin ko si mama mo at hindi pa tayo tapos dahil siguradong babalikan kayo namin pagkatapos lang namin hingiin itong mga prueba sa iyo sinasabi. Pero ngayon, kausapin ko si mama mo. Hello po. Okay, Nanay Therese, alam niyo po na ang premyo po 2,000, di ba? Yes po. Saan niyo balak gamitin? Yun nga po, gusto ko po sana, kasi may order po sila this coming weekend. Medyo kailangan po niya ng funds para bumili po ng ingredients. So, yun po, pambibili po ng ingredients para makaikot po siya. Para po may pandagdag po. So, sana ipon niyang 3,000 nung September para pambayad po niya ng tuition. Okay, sige. Ganito ho, So, kailangan niyo ho, kumbaga itong 2,000 pangpuhunan sana dito po sa kanyang lulutuin para niya maibenta. More or less ba magkano kanyang kinikita? Magkano na ipapatong doon sa puhunan? Actually po kasi yung isang tub po ng cookies na 12 pieces, 1 kilo po yung bigat niya. Binibenta po namin ng 350. Binibenta niya po ng 350. So tumutubo lang po siya na doon ng mga around 100. Kasi hindi naman po, kasabi ko kay like wag mong tikipirin yung ingredients. Okay. Para yung mga customer, pabalik-balik sa'yo. At masarap talaga. Okay, kasi sige. pag tinipid mo yan, wala nang bibig sa'yo the next look mo. Tsaka hindi rin pwede masyado mahal kasi nga din baka din ma-turn off na yung inyang, kumbaga ang kanya mga suki. Sige, ganito ho nanay ha. Nanay Therese, ganito. Opo. Ito ho muna. Ito muna si Chacha, no? Para po dito sa mga nag-ambag-ambagan po para po sa inyo, may magamit po si Clark na puhunan dito at para din po may pambili ho kayo ng inyong gamot. Ito si Chacha muna. Yes po, Nanay Therese. Ngayong araw na ito, may mga kapatid po tayo nag-aambag-ambagan, mga Happy Anonymous po natin na nagpapadala. Si Happy OG, 3,000 pesos. Si Happy Nanay, 3,000 piso. Thank you po. Meron pa po ibang mga nagpadala, si Happy Builder, Happy City Tech, Happy Wen, Happy K, si Happy T-Box, Happy 11, maging si Happy RDC at yung iba pa nating mga Happy Anonymous na hindi na po nagbigay ng pangalan. Ang total na po ng matatanggap ninyo galing po sa ating mga donors ay 13,000 pesos. Thank you po, ma'am. Therese. Therese. Opo. Sige. Kung nakikinig ka nga kanina sa aming pag-uusap ni Lark, ganito, no? Hingi lang kami ng preba dito sa iyong mga ikinekwento. Hindi naman sa hindi kami naniniwala, no? Alam mo na, kasi ang kagandahan sa ating palatuntunan, kaya people are encouraged, no, to help because they see it, Maliban lamang sa pakikinig, they actually see it on television at sa ating YouTube tsaka sa Facebook. Pansamantala, Therese, para makaluwag-luwag ka ng kaunti din, no? At hindi mo na problemahin yung ibabayad sa next month sa tuition, isasarado ko ito sa 20,000. Ay, naku po, Manong, thank you so much po. Please, po. Okay, sige. Diyan tayo muna, Diyan tayo muna magtatapos ngayon. Sa 20,000, ipapadala namin to agad ngayon and then hingin namin yung preba at muli kaming tatawag sa iyo. Opo. Gusto ko lang makita itong produkto. Gusto ko nga matikman itong produktong ito, Sige po, papadala po kami dyan. Easy ka lang. Huwag na kayong gumasta para dyan. Gagawa tayo ng paraan na kami makapunta at makakuha niyan. Okay? Meantime, sarado muna namin to sa 20,000 kasi may nagdagdag pa rin, di ba, Cha? Okay. At yung pong kabuuan, kami na pong bahala dito dahil si Happy Anonymous again, si Happy Ninong at si Happy Daddy nakikinig lang at nakaantabay lang. So meantime, magpasalamat ka sa lahat ng mga nakikinig ngayon at tumutulong din ng mga luha sa pakikinig sa iyong kwento at sa iyong testimonya this morning. Hindi pa tayo tapos. Meantime, say thank you sa lahat ng ginamit muli ang ating programa para sa mga biyayang ito na nanggagaling sa ating Panginoon. It's 20,000 pesos. Go ahead. Sa lahat po ng mga may mabubuting puso na tumutulong po, mga Happy Anonymous po,
Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano po namin yun maibabalik sa inyo. Pero we will always pray for your good health, abundance, blessing po. Na marami pa po kayo matulungan. At sa inyo rin po, Manong Ted, DJ Chacha, salamat din po para po sa inyong pagbibigay po sa amin ng halaga. Kasi talagang namumblema lang po talaga kami ngayon. At lagi ko nga po pinagpa-pray kay God na sana one time na lang po, second chance po. And we'll do it the best that we can para po makaahon po kami. Kaya ang hirap po talaga nung ganito na matutulog ka pagpe-pray mo na sana bukas kung sakaling gigising ka, meron pong something happen, blessing po na maratanggap. Tapos paggising sa umaga, hindi pa po pumuputok ang araw, still pray mo na sana pagputok ng araw, may matatanggap po kami. At lagi naman po kami nagpapasalamat kahit sa supayak na pagkain na meron kami sa lamesa. Kasi po, grace pa rin po yun at biyaya pa rin ng Panginoon. Amen. Salamat Amen. po. Amen. Sige. Salamat na marami. Therese, pahiran mo ang iyong mga mata. At alam ko, yan ay luha ng kaligayahan. Sabi nga ni Pope Francis, no, kasi magtungo sa Pilipinas, ang luha ay siyang naglilinis sa ating mga mata. At ito, di ba? At ito ang kaluluwa ng ating puso. Amen. Sige, so Therese, abangan namin But meantime, ito na muna, kayo nang bahala sa 20,000. Alam kong napakalaki, napakarami ng inyong pangangailangan, but we will again take this one blessing at a time. Okay? Yes po. Sige, praise God. Yakapin ka, Therese, ng Panginoon at pati si Clark. Hindi pa tayo tapos. Kami muling tatawag sa inyo. Okay? Maraming salamat po. Salamat, Clark. Salamat sa iyo, Therese, sa inyong ibinigay sa amin na inspirasyon. Amen. And to God be all the glory indeed. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.